Good morning. Adto ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo o magsugod tag bag-ong nga series karon. Ito sa Romans. O sa pagkakaron ato lang ning mugbuon para pod sa yon pod sa akong study. Labi na sa introduction daghay mga backgrounds no. So while gibasa nato ganina verse 1 to 4, ang verse 1 lang una ang atong basahon sa introduction sa Romans. Chapter 1 is introduction ra gihapon na sa Romans, whole introduction. But ang pag-introduce lang una ni Paul siyang kaugalingon ngadto sa mga taga-Roma mao'y ang atong tun-an karon. So ani Romans 1:1, Paul's introduction of himself to the Romans. Ug akong basahon sa New King James nga version. Paul, a bondservant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God. Sa Cebuano, si Pablo, ulipon ni Jesucristo, gitawag nga apostol, gigahin ngadto sa mayong balita. Ang Ginoo nagapanalangin ng daan sa pulong atong gibasa karon netas. Ask God for wisdom. Father, we thank you so much for this beautiful morning, and we thank you for everyone who are here. We thank you for the opportunity to hear your word, Lord. Father, we ask for your wisdom. May you open up our hearts and our minds that we may come to know you more through your word, and we learn from your word, Lord God. May you be our teacher this morning, Lord God, and be glorified in our midst. In Jesus' name we pray. Amen. Again, sugod tag bag-ong study karon series Romans uban sa paglaom nga sa di pa ko mopanaw nining kinabuhia ang atong pagtuog pagsalig diha sa Ginoo sa iyang ebanghelyo malig-on tungod kay ang Romans different man ni nga letter, lahi sa mga letter nga gisulat ni Paul ngadto sa mga churches, lahi ang Romans tungod kay ang ubang mga letters nga gisuwat ni Paul like Corinthians, Ephesians, Philippians, Galatians, kana ubang mga letters nagdeal man og mga local problems og dinha gi-address ni Paul sa mga letters. Unsay challenges ni ana nga church og problems ni ana nga church, nag-write si Paul og letter para niadto nga church. Ephesians is also for general letter. While ang Romans nag-focus more on God og sa iyang great plan of redemption. Ang focus sa Romans is God's great plan of redemption. Si Paul manggod gusto kaayo nakadungog siya nga nay mga magtutuong nay na church nga na-establish sa Rome. O walay apostle nga ning adto nag-found nini nga mga churches didto. O mga scholars nag-believe nga ang kadtong mga naka-witness panahon sa Day of Pentecost, kadtong ning kunsad ang balang Espiritu Santo, daghang mga milagro na hitabo. Na 3,000 na kabig pagkahuman, another week 5,000, and then next week daghan pigid tingali. Panahon sa Day of Pentecost, daghay mga gikan sa Rome, sojourners, travelers nga naka-witness sa milagro o sa preaching didto sa Day of Pentecost sa Book of Acts. Daghang taga-Romans nga naka-witness ug nakahibaw ug mao ning gituohan sa mga scholars mo'y naka-establish sa mga churches dito sa Rome. Ug mao nang si Paul nag-desire nga mongadto gyud siya kay wa pa gyud apostle nga nakadto bisan sa iyang pag-write niini na siya sa Corinth. Wa pa siya kadto pag-write niini. Tungod sa iyang desire nga moadto ang Holy Spirit sa Acts 21 kung inyong basahon. Morning daghay mga background study, no? Morning medyo taas good basta introduction. Ang Holy Spirit nag-warn gyud ni Paul, kung mongadto ka sa Rome, mamatay gyud ka. Og mao nang tingali
Kay ang Holy Spirit na may nag-ingon niya adto, kung moadto ka sa Rome, mamatay gyud ka. Mo nang si Paul karon nagsuwat og daan kay basig ingon, while wa pa kumabot dinha, while wa pa kumamatay, magsuwat kong daan mahitungod sa ebanghelyo aron kamo ma-establish. Ug mao ni ang focus gyud ni Paul din sa Romans. God's salvation plan. O ang theme sa Romans, kung inyong basahon na das verse 16 ug 17, ako lang basahon dinhi. Mo ni ang theme sa whole book of Romans, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greeks. You see, salvation is for all, not just for the Jews. Verse 17, for in it the righteousness of God is revealed. Pinaagi sa gospel ang pagkamatarong sa Diyos na padayag from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Ang pagkamatarong sa Diyos, gipadayag, pinaagi sa pagtuo. Ug mao na ang theme sa Romans. Ug diha, gi-explain ni Paul in great detail ang gospel. Nagsugod siya nganong nag-need og kaluwasan ang tao, o iyang gi-explain giunsa sa Dios pag-redeem sa tao, o usa sa iyang reason nganong gusto gid siya moadto sa Rome is to establish the believers in their faith. Kay wala man gyoy apostle nga ngadto sa Rome. Now, Rome is strategic. Remember, niini nga biblical times, it's the Roman Empire ang nag-rule sa world. It's an empire. It's a kingdom. Daghang mga nations girule niining Roman Empire. O ang center mo ng Rome, ang headquarters na gid sa Rome. Unya nakadungog si Paul nga naay mga believers, naay mga Christians sa Rome. Ani nga time, ang Roman Empire is very pagan. Dili Roman Catholic ang gi-establish ni Christ. Pagan. So, nakadungog si Paul na anay mga Christians, mo nang gusto siya mo bisita, o sa siyang tuyo para ma-establish ang ilang faith. Mapaligon pa, o while wa pa siya kabisita, tungod kay giwarningan man siyang daan, o actually nakaabot gid siya sa Rome, at the expense of the emperor, kay gipriso man siya, ningabot gid siya didto, o didto gid siya namatay. But before siya ningabot, nag-write siya niini, ug mao ning atong studihan karon para ma-establish pud ta sa pagtuo, pagsalig sa ebanghelyo ni Kristo, ug diha mismo ni Kristo, kinsa si Kristo, nga siya ang plano sa Dios sa daan pang panahon, mahitungod sa kaluwasan sa tao. O dinhi sa Romans, gipakita ni Paul nga gikan sa Old Testament, yang gi-explain ang redemption plan, ang prophecies about redemption gikan sa Old Testament. O ang Romans, ang libro sa New Testament nga nagpinakadaghang quotation from the Old Testament. Ug pinagi na ato makita ang mastery gyud ni Paul sa law, sa Jewish law, sa Old Testament. Kay sa library lang or sa synagogue lang available ang scrolls. Dili kayo. Ani nga time, scrolls pa ni, wa patay libro, dili pa digital nga madara natong Bible. Most probably, gi-quote ni Paul dinhi in memory. But atong makita onya sa atong padayong pagtuon ang mastery ni Paul. Mo ni nga libro nga sa New Testament ang nag-quote pinakadagan sa Old Testament. For now, ang atong study, let's just get to know more about Paul. And then let us also learn giyon sa niya pag-introduce iyang kaugalingon ngadto sa mga Kristohanon sa taga-Roma. And then nga wala pa niya ma-meet o gatong sabton o gato madasig unta kita ma-convince nganong
masaligan si Paul sa mensahe sa kaluwasan sa Dios. Now, Paul, Christian name na niya, ang iyang daan nga name sa wala pa siya ka ila ni Kristo is Saulo. O kini si Paul nataw dito sa Tarsus, mo nang Paul of Tarsus, Saul of Tarsus. Taga Tarsus ni siya, dito ni siya nataw. Ug ang Tarsus is a university town. In the old times, it is said nga naay tulo ka areas nga naa ang greatest Greek universities. Una sa Alexandria, ang kalimot ko usa ug usa ang Tarsus. So si Paul dito na-educate sa Greek culture and philosophy dito sa Tarsus. By the way, ang Tarsus naa sa Cilicia. Morning map na ang Tarsus diha kanang blinking morning Cilicia na belong sa Cilicia. Morning Israel karon, Judea. See? Morning Israel karon, darang Gaza, Jerusalem, Tarsus, center of Greek culture ni dire dapita under Roman Empire na din ha. So first educated siya sa Greek culture because usa sa great Greek University na din ha ang dapita. O dugang most probably pagka 13 years old niya, gituhan sa mga scholars, ning move out siya o na-educate siya sa Jewish law under sa school ni Gamaliel. O si Gamaliel is a very known doctor of the Jewish law, kung atong tawagon, PhD ni siya sa Jewish law, si Gamaliel, ang iyang instructor, ang iyang teacher. O ang ilang paagi sa pag-learn sa una, biblical times, is question and answer, atubang. Ang ilang, kaning, kung baga college, may gituhan sa una, di pareha karon computerized, study first. So, question and answer about sa law o daghay memorization. Mo na ang paagi sa education ni Paul. So si Paul, educated sa Greek culture and philosophy dito sa Tarsus, and then sa Jerusalem, educated pud siya sa usa sa distinguished nga inila nga doctor sa Jewish law nga si Gamaliel. So, banggitan kini si Paul, knowledgeable sa Old Testament, ug mo nang makita nato sa Romans ang iyang knowledge sa New Testament, and then knowledgeable pod sa Greek culture and philosophy. O, just quickly, sa Romans, ang iyang knowledge sa Old Testament, naghisgot siya mahitungod ni Abraham. And you see, all these materials daily available sa common nga tao. About Abraham, about Adam, about the law and grace, about flesh and spirit. Daghan siya quotation ni Moses, nag-quote siya ni Hosea, nag-quote siya ni Isaiah, ni David, nag-quote siya sa Psalms, familiar siya sa Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, nag-quote siya ni Malachi, ni Jeremiah, even probably ni Daniel, ni Joel, Nahum. Daghan kayong quotation si Paul sa Old Testament. So, banggitan kay ni si Paul sa pung sa Ginoo, Old Testament, Jewish law. Mamanang, when we say Jewish law, primarily the 5 books of the Old Testament. But not just the 5 books ang yang gikot, apil na ang mga prophets. So, the whole Old Testament. So, he's very educated. O ang Old Testament, ning samot na ka-clear sa iyaha, o iyang nasabtan sa dihang nakaila siya ni Kristo dito sa road sa Damascus, on the road to Damascus. Oh, I don't have my Bible here, but if you can remember, wa na ko gyapel din ang iyang conversion. Strict kay ni siya nga Jewish kani si
Saulo pa ni siya sa una. And then, zealous pud kay ni siya nga Pharisee, nga nag-persecute siya sa mga Christians. Zealous, grabe kay iyang passion sa tradition sa iyang mga amahan. Ang iyang passion to obey the law sa Jewish. Mo nang nakadungog siyang mahitungod nining Kristo, para niya that's heresy, ug mo nang angayng lutuson, ug siya gani ang nagpabato ni Stephen. Yeah, Stephen or Philip. Persecutor. But on the road to Damascus, nagpaila si Christ niya, as Galatians 1. Just read there, I think, starting from verse 10. And then, dito ning reveal si Christ kinsa siya, nga siya day ang iyang Messiah, plus daghan pay dugang revelation from Christ, mga truth nga gipadayag ngadto ni Paul. Si Christ mismo ang nahimong teacher ni Paul. Some scholars believe nga dito sa Arabia. Human sa iyang conversion, ningon si Paul dinha sa Galatians nga, wa dayon siya mo mangutana unsa iyang buhaton, mga advice, wala dayon siya muadtog mga apostolista na may mga apostolista ani nga time. Pagka-convert niya, si Christ risen na, nabanhaw na, tuwa na sa langit. O sugod nagkadaghan ang Christians. Established na ang mga apostles. Pagka-convert niya, pila pa katuig usa siya nakigmeet ni Peter, o wa siya laing na meet nga apostle. Si James lang. Si Peter, 15 days ra ang ilang meeting. Tingali tingaling mga Jew tungod sa reputation ni Paul nga daghay gipapatay ni Paul kaniadto. Unya karon kauban na nila sa pagtuo. So mo na si Paul. Ang iyang nahimong teacher gyud. Verse 11 sa Galatians. Let's just read this. But I make known to you, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man. Ang gospel nga akong gisangyaw kaninyo, dili kini nagagikan sa tao. Buot pasabot, ang ebanghelyo nga iyang gitudlo, apil na din sa Romans. Wala gitudlo sa iya pinaagig mga tao, pinaagig apostoles. Dili gikan sa mga tao. Ang ebanghelyo nga iyang gisangyaw, dili gitudlo sa iya by usa ka tawo, by the apostles. Verse 12, for I neither received it from man, nor was I taught it, but it became through the revelation of Jesus Christ. You see? Kaya wa na ko pagadawata kinigikan sa tao, wala gani itudlo kanako. Wa gay ko tudluin niining ebanghelyo sa tao. Dili tao ang nagtudlo nako niining ebanghelyo, kining ebanghelyo nga akong gisangyaw. Pinaagi sa pagpadayag ni Kristo kanako. Christ himself revealed it to me. Siya ang nagpasabot kanako, maoning ebanghelyo, maoning isangyaw. Ang ebanghelyo sa kaluwasan sa Dios gikan ni Kristo mismo. You see? Christ was his teacher. Part sa teacher ni Paul was Jesus Christ. Maoning ning samot kabanggiitan si Paul, mahitungod yun sa the whole scriptures, the Old Testament. Yang gi-explain og dugang og great detail din sa New Testament, din sa Romans. Okay. Si Kristo man mismo ang nagpadayag ngadto sa iya. Ug mao na si Paul. Now atong katunan karon ang iyang pagpaila sa iyang kaugalingon ngadto sa mga taga Roma. Pinagi nini ato ma-convince unta tag masaligan nato si Paul nining ebanghelyo mo nang angay pud ta mosalig sa ebanghelyo kay kini nga ebanghelyo gisangyaw ni Paul gikan man ni Kristo, gikan man sa Dios. Now, first, back to our verse, Paul, a bondservant of Jesus Christ. That word, bondservant, sa Greek, it's
doulos, which means a slave. O si Paul nagamit ni nga term sa Jewish nga pagsabot, sa Jewish nga pagkagamit nga slave. Now, atong sabton sa may concept sa Jew kung mingon og slave nga doulos, kani nga word nga doulos. Exodus, mao ni nga concept. Exodus 21 verse 5. But if thy servant plainly says, I love my master, my wife, and my children, I will not go out free. Mao ni nga doulos. Kung maingon ang slave, akong gihigugmag maayo ang akong master, di ko gusto mahimong free man. I will serve my master for my lifetime because I love him. See? Mauna nga concept nga doulos, nga slave. O kung ang slave maingon ni I love my master, ang master modala niya ngadto sa judge. Ang slave ipakita ngadto ang slave pagkahuman buhuan ang dunggan, ibutang ang dunggan sa pultahan, buhuan. Kung buho ang dunggan, bot pasabot ni ana sa Jewish context, lifetime slave because I love my master. So mo nang timailhan. Kana nga master, kana nga slave dili gusto mo buwag siyang master kundi hantod mamatay siya mga lagad siyang master. Kung baga niingon din si Paul siyang pag-introduce siyang kaugalingon, back to our text. I don't serve because I have to. I don't serve because I'm forced to. I don't serve because I'm paid to. I don't serve because mahadlok ko kung dili ko mag-serve. I serve because I love my master. Therefore, I'll never go free. Mao na meaning sa bond slave. Ug mao na nga context nga Jewish context. Di na mao nang essence niya nga word doulos sa Romans 1:1, bond slave. O makakuha tag duha ka mga butang ni ana, tulo. Duha ka butang first. One is that he loved his master, who is Jesus Christ. You see? Back to our text. I am a bond servant of Jesus Christ. I am a slave of Jesus Christ. I don't want to go free, but I'll serve my master for my lifetime. I don't want to use my life for my own, but I will use my life for my master because I love my master. That's one thing. He loved his master. He loved Christ so much, ug maoning hilabihan ang iyang pagpangalagad pinagis pagsangyaw sa ebanghelyo. Ang iyang motivation is gugma sa iyang master. Tungod kay nakaila siya kinsa iyang master. Tungod kay ang iyang master mo'y nagluwas niya kaniadto karon iyang gihatag iyang kinabuhi ngadto sa iyang master. Mao nang usa nga si Ginoong Hesukristo, ang iyang master, ang manluluwas. Ang iyang pagpangalagad motivated by love, dili by compulsion, dili kay napugos, dili pod kay nahadlok. Mo nang usa ka butang pag-ingon niya, I'm a bond servant, I'm a slave of Christ, means I love my master, that's why I serve, that's why I preach the gospel. Ikaduha, he has a master. Iyang gi-acknowledge nga naa siya'y master. He sees himself as being owned by Jesus Christ. Yang gitanaw, yang kaugalingon, nga gipanag-iya na sa Ginoo. Dili na siya tag-iya siyang kaugalingon. Ug ang Ginoo mo'y tag-iya. Ug mao nang iyang gidedicate ang iyang life pag-serve sa nagtag-iya niya. So sa pag-ingon niya nga bond servant siya, iyang nangalagad siya tungod sa iyang gugma sa iyang master ug nga iyang giila nga naa siya'y master. Ug kung natay kuhaon nini nga ikatulo,
Mao ni ang concept sa slave i-compare nato sa Romans. Now, sa Roman Empire, naay millions of slaves. You see, the Romans conquered the world, mga nation, o kadto nga mga nation under Roman Empire, pipila sa mga citizen adto, mahimong slave, mahimong soldiers nila, ban i-conquer as slaves. So, in the Roman Empire, daghan kay mga slaves. Ngadto sa Rome mismo, most probably daghang mga slaves. O tingali daghan ang wala kasabot sa concept sa Jewish concept sa slave. Tingali ang ilang concept sa slave is Romish. Ang Greek culture, ang slave sa Greek culture is ubos kaayo, halos na lang wala gani katungod, murarag gamit. Murarag kutsara, pwede gamiton, pwede ilabay. Naiuban inana ang ilang pagtan-aw sa slave, sa Roman nga context, sa Roman nga culture. So, yet si Paul nag-introduce sa iyang kaugalingon nga slave. Wala magpanuko, bisan pa naay mga Romans nga inana ang ilang nasabtan sa slave, although kadtong first mo gyud yung main concept ni Paul sa slave, but mao to ang pag-introduce una ni Paul ngadto sa mga taga-Romans. First and foremost, I am a slave of Christ. Dili prominence, dili popularity, dili ilang wealth ang nag-motivate ni Paul para ihatag niya ang iyang kinabuhi sa preaching sa gospel. Sa iyan ang gikaingon somewhere, woe is me if I preach not the gospel. So ang nag-motivate yun ni Paul is morning gugma sa Ginoo ug sa iyang pag-ila, sa iyang nga gitag-iya na siya og master nga mao ang manluluwas. Bisan pa man nga naay concept ang mga Romans nga ubos naman ang slave nga nang mamanay pagpaila nimo nga naaman siya official nga office nga mao ang second niyang pagpa-introduce, apostle. Pero una niyang introduction, dili as an apostle, bond servant. Tungod kay mao na ang iyang kasing-kasing ug mao na ang iyang kinaiya nga bisan pag sa Roman culture ubos ang slave nga pagtan-aw, but that's the truth para ni Paul. Next, motto ang iyang pag-introduce, bond servant ni Christ. He has a master and he loves his master. Mao nang nag-preach siya sa gospel. Dili personal gain, dili wealth, dili popularity, nganong nag-preach siya sa gospel. Second niyang pag-introduce, called to be an apostle. O ang kanang word to be is ang mga English translator lay nag-supply ni ana. Wala na sa original. Mo nang helpful kung naamoy digital or kanang kung King James inyo naka-italic na siya or naka-grade. Kung naka-grade gina ang letter or italic bot pasabot, wala na sa original nga language. Now, og kanang word nga cold pod, it's an adjective. Ang mas haom ana nga pagka-translate, a cold apostle. A cold apostle. Apostolis nga tinawag, gitawag. Apostolis nga gitawag. It's not just title niya apostle, kundi iyang confirm, gi-affirm nga dili siya ang nagpadala siyang kaugalingon, kundi nay nagtawag niya, maonang ninglakaw siya, nagsangyaw siya. A called apostle. Ug ang idea, mao nang dili ang iyang kaugalingon, dili iyang kaugalingong plano, dili iyang kaugalingong dream, tinguha, goal, nga mahimo siyang apostolis, nga mahimo siyang usa ka leader, nga mahimo siyang preacher. Dili na mo iyang life goal, life plan. But God decided to call him. Ang Diyos
o iyang gipakita sa mga verses nga ang Dios mo'y nagtawag niya pagka-apostoles. Dili siya nagtuod siyang kaugalingon. Wala siya magpabutar, miagig butasyon nga siya mahimong apostoles. Ang Dios mo'y nagtawag kaniya. The word apostle, unang gigamit ni Jesus sa Luke 6:13. Gitawag niya yung mga disipulo apostoles katong 12. Kadisipulo gitawag niya apostoles. Now, si Paul gitawag og apostol ni Kristo sa Dios. Ang Dios mo'y nagtawag niya. Quickly, na sa Acts, and if you study Acts, naitulo kahigayon nga si Paul nag-remember, naghatag siyang testimonyo mahitungod siyang conversion. Tulo kahigayon, laig audience, laig tao, o kada higayon, kung mag-matter na siya dugang detail nga iyang ihatag mo ng Acts para masabtan natong Acts. And one time, si Paul nag-recall sa iyang conversion. Gikan human niya pag-persecute sa Christians dito sa road sa Damascus. Ang Ginoo nagpaundang niya, nag-blind niya, and then gihatod siya ngadto ni Ananias. Kani si Ananias mo ning gisugo ni Kristo nga moatiman ni Paul, o niingon si Kristo ngadto ni Ananias sa Acts 9:15. But the Lord said to him, Ananias, go, for he is a chosen vessel of mine. You see? Ananias, atiman na to si Paul. For he is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel. Unsa si Paul? Chosen vessel. Pinili. Usa ko ka ginamiton nga pinili. Pinili nga galamiton. Ang Dios mo'y nagpili ni Paul. Dili si Paul nagpili siyang kaugalingon mahimong apostoles. Mao nang essence na ng a called apostle. Gitawag tinawag nga apostoles. Dili choice ni Paul mahimo siyang apostoles. Tatawgon siya apostoles. It's God's choice. Then another time nag-recall na pod siya. Og iyang gihinumduman unsa ang giingon ni Ananias kadto kaniya. Og si Ananias gisugo sa balang Espiritu Santo. Nag-ingon ni Paul sa Acts 22. Mao ning giingon ni Ananias ngadto ni Paul. Then he said, the God of our fathers has chosen you, that you should know His will and see the just one. You see? Ang Dios Amahan ang nagpili kanimo nga makasabot sa iyang kabubuton og makakita the just one, makakita ni Christ. Si Paul nakakita the risen one, the risen Christ, and hear the voice of His mouth, makadungog ni Kristo. Morning qualified nga apostoles si Paul, big letter A, apostle, tungod kay nakakita siya ni Kristo o nakadungog siya ni Kristo. Morning qualifications nga mga apostoles sa New Testament. Big A nga apostoles. Nakakita ni Kristo. Si Paul nakakita ni Kristo not just on the road to Damascus, kundi sa tingali sa teaching, dugang pang teaching. Din nakadungog ni Kristo. Pagingon pala nga, Paul, nga nang gi-persecute man ko nimo on the road to Damascus. Nakadungog. See, God chose Paul. O kung sa Galatians pagani chapter 1, from the womb pagani siya gilain, separated. So, tinawag si Paul. Another higayon pod, lastly, Acts 26.
sa iyang pag-defend ngadto ni King Agrippa, ningon si Paul, 22, sumpay, for you will be his witness, mo ng apostle, messenger to all men of what you have seen and heard. Now Acts 26, but rise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness, both of the things which you have seen and of things of which I will yet reveal to you. See? I will yet reveal to you. Si Christ na himo niyang teacher. Huwag niyon siya nga to ni King Agrippa, verse 19. Therefore, King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision. King Agrippa, ang Diyos nagtawag kanako, ang Diyos nagpili kanako nga mahimo kong apostoles, mahimo ko niyang witness. So King Agrippa, I obeyed God. Mana, he was a called apostle. Ang Diyos may naghatag niyag tahas, dili siya nagsugo siyang kaugalingon. Manang iyang giklaro nga ang iyang pag-preach sa gospel tungod kay gisugo siya officially sa Dios. Dili lang tungod kay iyang gihigugma ang iyang master, mo nang nag-preach siya sa gospel. Dili lang tungod kay naa siya'y master, tungod kay gisugo siya sa iyang master nga mao ang Dios, mao si Kristo. Mao nang nag-preach siya sa gospel. Mao ning angay natong saligan, tuuhan ang gospel nga gi-preach ni Paul. Tungod kay dili ni gikan siyang kaugalingon. Igo ra siya gisugo. Og official siyang gisugo. Nahimo siyang representative ni Lord Jesus Christ. Tungod kay si Christ may nagtawag kaniya. Ang word apostle, apostolos, it means a sent one, commissioned one. Gisugo, messenger, ambassador, o mo ng mga big A. Makita po nga mga Kristohanon, small a apostles pod ta, tungod kay gisugo man pod ta pagdala sa gospel. Pag-ingon ni Christ nga, go therefore and disciple all nations. That's the commission. That's an official commission of the King to his disciples, for all of us, to go and disciple all nations. So in a sense, sila rato ang big A apostles, ang Kristohanon sa pagkakaron in a sense pod small a apostles. Nga gisugo ta sa Ginoo tungod kay namay Great Commission. Official man ang sugo nya tungod kay Kristohano naman ta, then official tang gisugo sa Ginoo. Pero sila to, ang 12 plus Paul, ang big A apostles. O wala na succession of the 12 apostles. Walay teaching nga gipasa ang ilang office pagkahuman nila namatay. Walay succession of the apostles. Wala pod na gitudlo ni Kristo. Ug ang qualification again para mahimo kang big A apostle, kakita ka ni Christ in person. Personally kita ang Kristo. Kadtong 12 apostles, ang puli ni Judas is Matthias diha sa Acts. Now, kadto sila tanan nakakita man ni Christ, si Paul the risen Christ. So qualified silang tanan. Nakadungog man silang tanan ni Christ. Silang tanan nakakita sa the risen Christ. Kadtong 12 plus Matthias nakakita sa the risen Christ. Qualification of big A apostle. Then kining mga big A apostles gitagaan pod panahon sa church
panahon sa New Testament times, kitagaag abilidad nga mohimog signs and wonders, paghimog mga milagro. Sa gikiingon na ni Paul, mo na ilhanan sa usa ka apostol, makahimog milagro. Gihatagan sila abilidad sa Dios nga makahimog signs and wonders, makahil, makacast out demons, kining mga big A apostles, because it's God's way of backing their message. Paagi na sa Dios nga nagingon, mga tao tuuhin ninyo, kay ako naghatag nila gahom makahimog milagro. Tungod kay nakahimo sila milagro, ang ilang mensahe gikan kanako, gikan sa Dios. Mao na mga big A apostles. O wala nay apostles karon nga big A nga maghimog we don't believe that. While ang Ginoo makahil miraculously today, wala na magsugo ang Dios o niana. Ang priority is kaluwasan sa kalag. Mao na priority, mao na karon ang church age. But these big A apostles, ang ilang pagtulunan may nahimong foundation sa church. Mao tong nahimong na pundasyon sa church. Ang ilang office wala lang sa usa ka local nga congregation. Bisag asa sila, official sila nga apostle. Dili lang kay confined sa usa ka congregation ang ilang office. Morning si Paul si gigsuroy ay ang iyang office as apostle dili man confined sa usa ka local nga congregation. They were special people tungod kay sila ang gisugo sa Ginoo pod pag-write sa New Testament. Gihatagan sila gahom o sa balang Espiritu Santo sa paghinomdom, gikontrol para ma-write ang New Testament. So, mana. So, si Paul, masaligan, ang Ebanghelyo nga iyang gisangyaw, atong balikon, tungod kay na siya'y master o iyang higugma iyang master o gigo ra siya gisugo officially sa iyang master. Lastly, taas mo na gihapon. Separated to the gospel of God. Separated to the gospel of God. Ang tao, dili makapangalagad sa Dios unless gi-separate siya, gi-consecrate siya. O kini nga concept gikan pa ni sa Old Testament. I will just run through. Ang background nini sa Old Testament, Exodus 13, ang Dios gusto mag-set apart sa firstborn nga laki, firstborn nga mananap, is set apart para sa Dios. Or sa Numbers 15, ang Ginoo, ang Dios gusto sa first fruits sa crops, is set apart para sa Dios. And then sa Numbers 8, ang Dios gusto ang tao mag-set apart sa best men, i-consecrate ang Levites para sa iyang service. Sa Leviticus 20, ang Dios nag-take sa tanang population sa kalibutan, nagpili og Israel, og niingon siya sa Leviticus 20:26, kini nga nasod ako ani para ni ako. Mo na set apart. Mo na nga concept nga set apart. Lain, ilain para sa Dios. O every one of those scriptures, mo nang idea, pag-separate sa tao, sa firstborn, pag-separate sa mga mananap, pag-separate sa first fruits, sa bunga, pag-separate nini mga Levites sa tribes sa Israel, pag-separate mismo sa Israel, kana nga word, aphorizo. Same concept din sa New Testament, aphorizo. Separated, set apart. Si Paul, giset apart para sa gospel. Gilahi para sa gospel. A separated one. All his life,
to this point, his adult life, nahimong Pharisee. Separated, word of phorizo. Phorizo, separated one. O ang tunga na na phores, probably maunay root word sa Pharisee. O ang Pharisee is, it means a separated one. O si Paul, while Pharisee pa siya, iyang life separated para sa tradition of the Hebrews, tradition of the Jews. Karon separated na siya to the gospel of God. Kaniadto while Pharisee siya, separated siya para focus ra siya sa law. Ang iyang life, not just studying the law, but implementing the law and making people implement this law, Jewish law, the 5 books of Moses. But now, nga gitawag na siya sa Diyos, o iyang giconsider niyang kaugalingon, separated to the gospel. Dili na siya as a Pharisee, Jewish law, kundi sa Ebanghelyo. O ang Diyos mo'y nag-separate kaniya. Mo po nga concept. Passive. This is passive voice sa grammar. Dili ang iyang kaugalingon mo'y nagpalahi sa iyang kaugalingon, kundi ang Diyos mo'y nagpalahi, mo'y naglahi kaniya. O mo nang ningon siya sa Galatians 1 nga, it pleased God who separated me from my womb. And then on the road to Damascus, og din he separated me into the gospel. O sa Acts 13:2, gisugo sila. Ang Diyos mismo nagsugo kanila. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work which I have called them. Paul was separated. Gilahi para sa specific nga task. Gilahi na para sa pagpangalagad sa iyang master. O tungod kay separated na siya para na lang sa Ebanghelyo, wa na niya gimix ang iyang life with the affairs of this life. Wa na siya musagol o wa na siya ng love of money or possessions or politics or fame. Yan na nang giputol, wa na niya. Di na niya concern ang iyang reputation. Separated one. Consecrated himself solely to the preaching of the gospel of God. Sadly, na mga pastor karon nga wala mag-separate silang kaugalingon sa affairs of this world. But sa gitudlo pa ni Paul, serve your master like a soldier, and focus lang sa pag-serve. Dili na musagol paglain. Now, ang iyang pagtanaw sa iyang kaugalingon nga ang Diyos mo'y nag-separate niya to the gospel. Ug ang gospel mo ng good news. Direta mag-close, good news. Giseparate siya karon na sa preaching of good news. Mao na ang iyang life. Mao na si Paul. Gospel, good news of God. The gospel of God. Let's go. Just go back to our text and close here. Mao nang nag-preach siya sa gospel. Mao nang naghatag kanato siya sa Ebanghelyo. Tungod kay ang Dios naglahi kaniya para isangyaw ang Ebanghelyo. Ang iyang life gilahi na para niini. Mao nang wala siya magsagol paglaing sa iyang kinabuhi, gawas lang sa pagsangyaw. Ug ang gospel is good news, Evangelion. Ang Roman concept sa Evangelion is connected sa ilang emperor. Kung may tag-Evangelion, kasagaran niya na connected sa emperor na herald, na messenger. Wa pa may newspaper kaniadto no, wala pa may messenger, wala pa internet. So tao ang sugoon, announce nga to tribe,
nanganak ng emperor. So, may na, good news, Evangelion, nanganak ng emperor. Mo na nga concept, Roman concept of Evangelion. But the gospel Paul preached is good news from God because it's salvation for man. So si Paul, nag-consider siyang kaugalingon nga servant ni Christ, a called apostle sent to carry the message, og separated for the gospel of God. Usa ka hilabihan ka maayong example para kanato. Now, ang Kristohanon, consider ba ikaw nga sa imong kaugalingon usab ban servant of Christ tungod kay giluwas naman ka ni Kristo, nangalagad ka ba ni Kristo ingon nga siya nay tag-iya sa imong kinabuhi? Nagpakita ba ka sa imong kinabuhi nga naa kay tag-iya? O nangalagad ka ba sa tag-iya sa imong kinabuhi? O ang imong gialagaran ang pagbusog sa imong kaugalingon? Now, tungod kay Kristohanon na pod, kung Kristohanon man ka, o tungod sa Great Commission, pareha ni Paul, although big A siya, kita small a lang nga apostle, imo ba pong gidala ang message sa Ebanghelyo sa panahon nga gitagaan kag oportunidad sa Ginoo? Or nag-support ka ba or involved ka ba sa mga activities nga nag-proclaim or nag-expose sa ubang tao mahitungod sa Ebanghelyo sa Dios, sa good news sa Dios? Or tungod kay Kristohanon na ka, ang imong life separated na ba, consecrated ba para ang testimonyo sa Ebanghelyo effective sa imong kinabuhi? But most importantly, imo bang gi-obey ang Ebanghelyo pinaagi sa pagtuo nini ug ni Ginoong sa Kristo? Pagdawat ni, let us pray. Father, thank you for Paul's great example to us and his introduction of himself to the Romans. Help us consider ourselves truthfully before you, Lord God. And may we show ourselves, Father, like Paul, serving you wholeheartedly because you redeemed us, you rescued us. You are now the owner of our lives. May we respond back in love because you first loved us. And may we bring the gospel, your gospel of salvation, when you give us opportunity, dili unta kami Ginoo may kugon nga masangyaw niini. Tabangi kami sa pagsuporta ug mga activities nga nagsangyaw sa imong Ebanghelyo. Tabangi usab kami Ginoo nga among kinabuhi mahimong ikaayog testimonyo sa Ebanghelyo, sa masangyang Ebanghelyo. Di makadaot sa testimonyo sa Ebanghelyo. Help us to be your people. In Jesus' name we pray. Amen.